Mga kabady, welcome back sa aking YouTube channel. Panibagong vlog, panibagong upload, at panibagong reaction tayo mga kabady. Panibagong background, syempre. Kasi dito tayo sa labas at sinama na naman kami sa istirahan na kung saan magpupuyat na naman kami, kakaantay kung ano oras sila kakain, ano oras sila uuwi, saka din kami uuwi. Kaya mga kabady, ito ay reaction na natin, yung naging reaction ni Papa Ver sa naging live ni Boy Pordoy. At tara na mga kabady, huwag na natin patagalin to, kaya tara. Let's go! Kahibangan na naman ni Kapeste, nahihibang na naman. Balita ako, naka-block na to ha. Bakit ano pa rin to? So, magbibigay lang tayo ng opinion dito at syempre, as nanonood na katulad nyo, kailangan ko rin ng inyong mga opinion. Kung meron kayong mga opinion, reaction about dito, i-comment ko lang po sa baba ha. So, let's go. Naku, Papa Bear, hindi lang comment, kundi gagawan talaga ng video para ma-reactionan yan. Ito. Okay, wait lang ha. Suot lang ako ng ano para marinig ko. Siraan yung aking headset. Take your time, Papa Bear. Okay, let's go, game. Ang may advice ko lang dyan, mas maganda talaga umalis na kayo. Bakit? Unang-una, yes, nakatira kayo sa bahay na malaki. Siguro baka blessing in disguise na yung nangyari na lumindol at nagkaroon ng kalakyan. I miss it. Ano sabi ng mga kabady? Blessing in disguise. Ulitin niya natin. Ang galing magpayo ni Kapeso sa pamilya ni Pudjiko, no? Sa Batalero family. Pakinggan natin ulit mga kabady. Siraan yung aking headphone pala. Okay, let's go, game. Ang may advice ko lang dyan, mas maganda talaga umalis na kayo. Bakit? Unang-una, yes, nakatira kayo sa bahay na malaki. Siguro baka blessing in disguise na yung nangyari na lumindol at nagkaroon ng kalakyan. Sabi, ang ma-advise niya lang daw, mas mabuti pa daw na umalis na lang sila sa bahay kahit na malaki daw yung bahay na tinitirhan nila. At blessing in disguise daw, yung nangyaring lindol kung bakit nagkaroon ng crack yung pabahay ng Kalingap sa Batalero family. Ay, sos. Ang tindi naman mag-advise ni Kapeso na to. Abogado yan. Paano naging blessing in disguise na nagkaroon ng lindol at saka naging resulta niya, nagkabitak yung bahay? At hindi ba kayo masaya na nakatira kayo sa malaking bahay? Pero yun nga lang, aanhin nga yung bahay na malaki kung yung nakatira naman dyan ay mata pobre. O si, di ba mga kabady? At paano naging blessing in disguise yung naging lindol? Na kung saan, naging sanhi na nagkaroon ng crack yung bahay sa tinitirhan nila ngayon. Oo nga, Batalero family, bakit hindi kayo umalis dyan? Sumama na kayo kay Kapesot. Baka doon sa kanya, magiging blessing kayo para sa kanya or maging blessing si Kapeso sa inyo. Kasi nga, in-advisean na kayo na umalis na lang kayo dyan sa malaking bahay na kung saan blessing in disguise na nagkaroon ng lindol. Siguro nga naman mga kabady, no? Siguro nga naman, naging, ano tawag dito? Naging way na din siguro yan kung bakit nagkaroon ng crack yung bahay. Kasi nga, simula nung nandyan na sila, hindi na naging maganda yung naging attitude nila. So siguro may pahiwatig din na hindi talaga para sa kanila yung pabahay na yan. Lalo na't ganyan ang ginawa nila sa taong nakatulong sa kanila. Pero hindi mo masasabi na blessing in disguise yan. Nilindol ka na. Nagkaroon na ng crack yung bahay mo. Blessing pa ba yan? Kapeso, kung tawagin mo yung mga kalingap, kung hamak-hamakin mo yung kalingap, sabihan mo na bobo, sa sobrang katalinuhan mo, pati yung paglindol na nag-cause ng crack ng bahay, masasabi mong blessing in disguise? Grabe naman yung talino mo kung makabobo ko sa mga kalingap reactor or sa mga kalingap supporter. Ganyan ba yung talino? Ganyan ba pag sumobra yung talino mo? Trahedya na? Tinatawag mo pang blessing in disguise? Ngayon lang talaga tayo nakakarinig mga kabady na nilindol na, nag-crack na yung bahay, blessing in disguise pa, para kay Boy Pordoy. Ang lupit nito mga kabady. Pero continue natin, tingnan natin kung ano din yung naging reaction ni Papa Ver batay sa kung ano yung nasabi ni Boy Pordoy aka no, trust no one daw. Ha? Ano daw? Hindi ko siya maintindihan doon. Blessing in disguise na lumindol at nagkaroon ng crack. Kapeste, kailan ba naging blessing in disguise yun? Ngayon lang, Papa Bear, sa kanya pa lang. Ang tanong ni Papa Bear, kailan naging blessing in disguise yan? Ngayon lang, sa kanya lang. At siya lang mismong nakapagsabing na blessing in disguise yung nangyari na ganyan. Diba?
Siya lang yung nakakapagsalita ng ganyan na blessing in disguise, yung magkaroon ng lindol, kung bakit naging crack yung bahay ngayon ng Batalero family. Nilindol ka na nga at nagkaroon pa ng crack yung bahay, tapos sasabihan mo na blessing pa, blessing in disguise. Ano yun, kapeste? May masabi ka lang, no, ma'am, ha? Wala yan, Papa Bear. Sa sobrang talino niya. Kaya nagiging blessing sa kanya yung trahedya na nangyari dyan na hindi naman natin hinihingi at hindi naman natin ginugusto. Pero sana dahil sa pagka-blessing in disguise niya sa pangyayaring lindol, sana matamaan siya ng lindol para maklaim niya para sa kanya na malaking blessing yan. Hindi ko maintindihan kayo, guys. Naintindihan nyo ba? Paano naging blessing in disguise yung paglindol at pagkakaroon ng crack sa bahay? Samantalang nung nagkaroon ng crack yan, nag-iyakad kayo at kung ano-anong reklamo ang nirereklamo nyo sa Kalingap. Mismo, Tapos ngayon sinisi pa ang Kalingap na pangit daw yung pagpagawa dahil nag-crack, dahil sa lindol nagkaroon ng crack, ganito ganyan, nagkabitak-bitak. 'Di ba? Naalala niyo mga kabady kung paano din balahurain at insultuhin ni Hasa yung pabahay ng Kalingap sa pamilyang Batalero. Hindi naman na siguro iba sa inyo at hindi naman siguro bago sa inyo yung mga pinagsasabi ni Hasa doon sa live about sa bahay ng Batalero family. So ngayon, dito si Kapeso, dahil sa crack ng bahay, dahil sa bitak-bitak, nasasabi niyang blessing in disguise. Pambihira to. Sa sobrang kabubuhan ng mga Kalingap, hindi namin naisip yan na blessing in disguise para magkaroon ng lindol para may maging crack sa bahay ng tao. yun yung blessing in disguise. Sasabihin mo ganon. Kung hindi ka pa naman 10 beses na populsi, no? Okay, ulitin natin. Ang may advice ko lang dyan, mas maganda talaga umalis na ka dyan. Bakit? Unang-una, Okay, so sinasabi niya dito, nag-a-advise siya no, na umalis na ang pamilya Batalero doon sa bahay. Grabe ka naman. Pero saglit lang, Papa Bear, napansin ko, bakit tabingi na yung bibig ni Kapeso dito sa'yo? Hindi na bibig ng pato yan. Bibig na ng ano to? Baka? Ano ba? Ang lupit ni Papa Bear, ha? Mga kabali, supportahan niyo si Papa Bear at bisitahin niyo din yung content niya. Nakakatawa din siya mag-react eh. Kung si Kuya Bal nga, si Kalinga Prab, hindi sila pinapalis doon sa bahay. Kasi kanila yun, di ba? Okay? Ibinigay sa kanila. Tapos ikaw, na hindi naman nagbigay doon sa bahay na yon, wala kang kahit 5 duling na naiambag doon sa bahay na yon, gusto mo umalis sila doon? Ganyan siya kalakas, Papa Bear. Ganyan siya kalakas pagdating sa Batalero. Kasi kung ano yung suggestion niya, kung ano yung i-advise niya, sinusunod din ng Batalero. Ganyan kalakas si Kapeso pagdating sa pamilya nila Pudjiko. Kaya bakit hindi na lang sundin nila Pudjiko yung advice sa kanila ni Lupin? Na kung saan, unti-unti na mag-impake na sila, katulad yung sabi ni Hasa. Balik tayo kay Hasa. Nagsabi niya doon sa live niya na anytime, pwede naman nila iwanan yung bahay para bumalik sila sa kung saan sila nagsimula. Bakit hanggang ngayon nandyan pa sila at hindi pa nagligpit? Sige nga, at totoo nga, ano nga yung ambag ni Kapeso dyan sa bahay ng pamilyang Batalero para paalisin? Grabe ka naman, Kapeso. Napatuloy ka lang ng ilang beses dyan sa bahay ng Batalero family? Didiktahan mo na sila? Gusto mo na silang paalisin dyan? Ang tanong, kapag umalis ang pamilya dyan sa pabahay ng Kalingap, saan mo sila patutuloyin? Kung sa bagay, marami ka namang nalilikom dyan, may mga sponsor ka naman dyan sa pang-hotel, na kahit nga pang personal hygiene mo, kahit pang sabon, pang shampoo, pang toothpaste, sagot pa ng sponsor. Ito pa kaya na kapag nabitbit mo ang pamilyang Batalero, na kung tuluyan nilang alisan yung bahay na yan dahil sa advice mo. Ang tanong, kaya mo kayang pabahayan yan sila? Tapos ano, pag umalis sila doon, issue na naman sa Kalingap. Malamang, hindi lang issue yan, kundi sisi na naman sa Kalingap. Kung ano-ano na naman gagawin ng imbento na usapan para lang maipukol sila sa Kalingap. At para, yan na naman yung magagatasan niya. Sa usapin na umalis ang pamilyang Batalero dyan sa pabahay ng Kalingap, kasalanan naman ng Kalingap. Pero kung tutuusin, siya naman yung nag-a-advise. Siya ngayon yung advisor ng ng mga Batalero family. At maganda mga kabady masunurin si Pudjiko sa kung ano yung payo sa kanya ni Lupin. So, abangan natin kung ano yung magiging sunod na kabanata dahil sa naging advice ni Lupin na umalis sila sa bahay na malaki dahil blessing in disguise na magkaroon ng lindol para magkaroon ng crack yung pabahay ng Kalingap. Na naman pinaalis si Kuya Val. Sasabihin na naman pinaalis si Kalingap Rab. Ang sama-sama na naman ng Team Kalingap. Sa mga hindi mapapanood ang video na to na sinabi mo yon, na ikaw yung nag-uutos, ikaw yung nagsasabi, ikaw yung nag-a-advise na magpaalis,
o paalisin o umalis ang pamilya doon sa bahay nila. Ito yung sinasabi ko guys na kahit wala namang kinalaman ang Kalingap, lalo na si Kuya Val, si Kalingap Rab, doon sa mga issue at sa mga nangyayari. Yung ibang mga nanonood, yung ibang mga fans ng ni TQ, Kalingap ang sisisihin. Si Kuya Val, si Kalingap Rab. Wala Diyan na lang umiikot yung buhay nila at diyan na lang talaga sa Kalingap yung pangkabuhayan nila. Kasi nga, kapag umiba yung topic nila, kapag umiba yung content niya na hindi against sa Kalingap, walang kikitain yan. Diba, ang tagal-tagal na nga niya sa Kalingap na umalis. At yan yung pinapangalandakan niya na matagal na siyang wala sa Kalingap, pero yung content niya, Kalingap pa din. So yan lang mahirap kasi sa kanya, na kung tutuusin, kung babalikan mo kung saan siya nagsimula, kung bakit siya nakilala, dahil din sa Kalingap. Pero anong ginagawa niya? Puro paninira sa Kalingap ang content niya. Diba? Pero hindi nila alam, no, kapag nangyari yon na umalis, ang pamilya Batalero doon, ang nagsabi at ang nag-advise ay si Kapesto. Malamang, kapag umalis yan, tapos magkaroon na naman ng issue at gulo, madadawit na naman ng Kalingap, kapag na-point out na naman natin si Kapeso na siya yung salarin dyan, siya yung nag-advise, siya yung nag-utos, siya yung nagmando, asahan natin yan, maghuhugas kamay na naman yan. Gagawin niya na namang sangkalan sa ganyang sitwasyon, sa ganyang usapin, ang Kalingap na naman. Na kung saan, ang Kalingap tahimik naman. Hindi naman siya pinapakialaman sa kung anong personal yung buhay niya. Pero siya yung ginagawa niya, halos araw-araw, content niya ang Kalingap para siraan. Para saan? Para magatasan. So yan yung mga strategy ni Kapeso na manira sa kapwa para lang kumita, para lang may ipakain sa pamilya niya. Diba? Dito at least alam natin, di ba? Yes, nakatira kayo sa bahay na malaki. Bahay na malaki, sabi mo malaki. Di ba? Pero nagrereklamo pa rin. Sa bahay na malaki, pero nagrereklamo pa rin. Kasi nga, hindi pa din sapat yung bahay na malaki, Papa Bear. Mas masapat yan sa kanila kapag tinambakan mo na yan sila ng dolyares. Kaya nga sila lumabas sa Kalingap, di ba? Kasi nga, may bahay na sila, maganda na yung buhay nila, nakita nila kung gaano kalaki ang kinikita ng Kalingap sa kung anong merong charity sila at sa kung anong merong content sila. Kaya umalis yan sila para magsarili sila na kung saan, kung sakali na umalis sila or talagang nakaalis na nga sila at gumawa sila ng sariling channel nila, baka sakali makamtan din nila at makahawak din sila kung gaano kakapal at kung gaano kalaki ang kinikita ng Kalingap sa kung ano yung alam nila. Pero hindi nila alam yung pagod at sakripisyo din ni Rab at ni Kuya Val para lang makuha yung ganyan na kung saan iniikot-ikot lang nila yan para may pangtulong sa ibang tao pa na mas nangangailangan. Kasi yung mga kinokontent ng Kalingap mga kabady, katulad nito, nagko-content sila. For example, sa pabahay ni Ryan. Bago nila matulungan si Ryan, may beneficiary yan sila na kung saan ginagawa nila ng content para makalikom na kung saan yung pera na yon makakatulong sa kay Ryan. At ganon din yung ginagawa kay Ryan. Kino-content din si Ryan na kung saan tinutulungan din sila ni Rab at nag-iipon din ng pangpondo para may pangtulong na naman sa panibagong pamilya na matutulungan. So in short lang dyan mga kabady sa ginagawa ng Kalingap, ini-spread lang nila yung pagtulong sa ibang tao. Sila mismo dyan na natulungan ng Kalingap na sila lubos yung pasasalamat sa mga grateful na family, sa mga grateful na beneficiary nila dahil natulungan sila ng Kalingap, pero hindi nila naiisip na sila natutulungan ng Kalingap, pero silang mga beneficiary at sila yung mga nako-content or nag-vlog ng Kalingap ay nakakatulong din sila sa mga panibagong beneficiary na nakikita ng Kalingap na karapat dapat tulungan. Diyan sa Kalingap, literal na merong one Kalingap, one family. Mga beneficiary ni Rab, natutulungan niya. Pero yung mga beneficiary ni Rab na natulungan niya, hindi nila naiisip na natutulungan din nila yung mga kagaya nila na hikahos din sa buhay at nangangailangan din ng suporta at tulong. Dahil yan sa magandang hangarin ng Kalingap. Kaya sila nag-iisip ng may mga pang-content para makatulong sila. At para may matulungan pang mga tao at mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong din, na kung saan kapag sa gobyerno ka nga talaga mahihingi ng tulong, hindi mo maaasahan yan. Hanggang saan ka at hanggang kailan ka tutulungan ng gobyerno? Isang beses, tama na yan sila, pero tingnan nyo ang Kalingap. Once na nandyan ka sa Kalingap community or sa Kalingap foundation nila, kahit gumanda pa yung buhay mo,
kahit abutin pa ng 2 taon, basta maayos yung pakikisama mo sa kanila, babalikan at babalikan ka pa din nila. Nakita nyo yung mga vlog ni Rob sa iba't ibang mga beneficiary niya, sa mga iba't ibang natulungan niya? Almost 2 years. Pero hindi tinitigilan ni Kalingap Rob na balik-balikan para mapaabutan pa din ng tulong. Isang halimbawa, sino yung nanay na yun na yung may anak na ano? Nakalimutan ko pangalan nun eh. Na kung saan may nagsabi sa kanya na umalis ka na dyan sa Kalingap, dito ka na lang sa vlogger namin. Pero ano ang sagot sa kanya? Bakit ako aalis dyan? Na kung saan yung mga vlogger, mostly sa mga vlogger at nag-charity, kapag natulungan ka ng isang beses, iiwan ka na. Maghahanap na naman yan sila ng panibagong i-content na magba-viral para pwede din nila mapagkitaan. Pero dito sa Kalingap, hindi lang isang beses kanya tutulungan, hindi lang 2 o 3, marami pa. Imagine niyo yun mga kabady, may pabahay na, nagpapaaral pa, pag pumunta may grocery pa, may pakash pang kasama, saan mo hahanapin yan? Sa Kalingap ko lang nakikita yung ganyang proseso ng pagtulong sa mga taong natulungan nila. Tapos ngayon si Kapeso mag-a-advise. Nalisanin na ng pamilyang Batalero yung malaking bahay na yan at naging blessing in disguise yung pagkaroon ng lindol. Eh di sana, tamaan ka din ng lindol para na maklaim mo na yung blessing in disguise mo na yan. Kailan pa naging blessing yang lindol? Trahedya yan. Pag ito siguro si Boy Pordoy, naanod to ng malaking baha, baka masasabi niya pa din, blessing in disguise. Dahil sana malunod ka na lang ng lubusan. Pambihirang mindset yan. Imagine niyo mga kabady ganyan yung mindset niya na kapag nagsasabi siya, pag sinabihan niya yung mga Kalingap, ang bobo nyo. Ganyan siya palagi, di ba? Ang bobo-bobo nyo. Ganyan siya, mga Kalingap, mga bobo, mga reactor, mga bobo, mga panatiko ng Kalingap, ang bobo. Tingnan niyo sa sobrang katalinuhan niya. Pati ang lindol, naging blessing sa kanya. Pambihira ka Kapeso. Saan mo napulot yan? Paano kung ikaw yung matamaan ng lindol dyan? Matatawag mo pa kayang blessing in disguise yan? So sa ngayon mga kabady, wala nang trust no one. Kundi, blessing in disguise na. Pambihira to si Kapeso. Hindi ko nga maintindihan kung ano nangyari dito sa kanya eh. Sa sobrang katalinuhan niya. Magaling siya mag-advise. Mahilig siya magmanipula. Mahilig siya mangpuna. Puna siya ng puna. Gawain niya din naman. Na kung saan yung ginagawa niyang pamumuna, paninira lang sa kapwa niya. Wala namang pruweba. Puro lang satsat, puro lang siya daldal. Yan yung mga gawain ng mga tao na hindi kontento sa kung anong merong buhay sila. Yan yung mga tao na hindi masaya sa kung anong meron sa kanila, kundi pagkakainggitan pa. At pagnasaan pa kung ano yung meron sa ibang tao. So hanggang dito na lang mga kabady yung ating reaksyon kay Kapeso at mag-ingat kayo palagi. Good luck, God bless sa ating lahat at to God be the glory mga kabady. Bye-bye.